Hello mga kakulitan. Thanks be to God sa panibagong vlog na naman na pinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo po ay muling makapag-usap-usap at makapagpayo muli sa ating mga kakulitan out there mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa abroad. At syempre, wala naman tayong ibang mga topic kundi ito po mga bagay-bagay na patungkol po sa mga relationship goals, sa mga problema po ng mga fans natin, sa mga ano ba yung pwede nating maipayo sa kanila. Kasi nga syempre, ako naman po, sa awa tulong po ng Panginoon, kahit po sa maliit na paraan ay makabahagi po sa inyo. Lalo na po, marami po tayong mga nasasalungan ng mga problema bukod po sa mga pandemic po na nagaganap po sa ating panahon at marami po tayong mga nababalitaan na ang kanila po mga mahal sa buhay ay pinagpahinga na po ng Diyos, di ba? Meron naman, nandyan pa po sila sa mga ospital na nakikipaglaban upang malagpasan po itong mga sakit or salot na dumarating po sa atin. Kaya doon po sa mga fans out there, sana po ang aming pong hiling sa Diyos ay tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po ang tatanungin nyo, sa awat po ng Diyos, tayo po ay dito pa rin, ay may buhay at kalakasan upang tayo po ay muli po makapag-share. Ngayon, last time, kasi last Sunday hindi tayo nakapag-vlog, no? Kasi masyado tayong, marami tayong mga naasikaso no last Sunday. Pero ngayong Thursday or anumang oras po na dumating po itong vlog na ito, sana po ay mag-enjoy po kayo kasi po maganda po ang ating pag-uusapan kasi nga napapanahon po itong topic. Pero doon po sa mga hindi pa po nakakapanood last time ng ating vlog is patungkol po doon sa ating mga gusto ko, parang kasi iba yung mga nangyayari po kasi akala nila ako, no? Yun po kasi yung topic po natin. Kasi may mga fans din na gusto ng magulang niya pero hindi naman niya gusto. Then meron naman, kabaliktaran naman, gusto naman niya pero ayaw naman po ng kanyang mga magulang. Ngayon, doon po sa mga hindi pa yan nakakapanood, sana panoorin niyo po yung vlog na yan kasi para magka-idea rin po kayo kung hindi niyo pa napapanood. And then, sana mga fans natin dyan out there, mga kakulitan, sana huwag niyo kalimutan na uh, i-backtrack yung ating mga vlogs kasi marami tayong mga vlogs na pag-usapan na natin doon sa YouTube natin at sa FB page. Kaya sana po, supportahan niyo pa rin po kami kahit po sa pamamagitan po ng mga pagbablog natin. Ngayon, ang ating pong topic po ngayon is napapanahon, no? Kasi nga, pag-uusapan naman natin yung may init na issue. Kasi lalo na po ah, sa social media is talaga pong pagka talagang tawag niyan, mga chismis, mga napag-uusapan, no? Talagang mainit na mainit ang issue. Lalo na po kung pag-uusap po mga artista. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan is yung mga paghihiwalayan ng mga mag-partner. No? Kaya syempre, hindi lang naman mga artista po ang mga naghihiwalay, kahit yung mga hindi celebrity. Kasi syempre, yung mga celebrity talagang declare talaga yan na talagang tampulan yan ng social media. Ano? Kasi nga, naka-front sila sa sa TV, yan, nakikita sila sa sa publiko. Pero out there, meron pa tayong mga kababayan natin na ganun din po ang sitwasyon. Kaya lang, hindi naman po yan nabobroadcast kasi syempre, mga normal na tao na naman yung mga yan. Di ba? Sabihin, hindi naman sila mga artista. Pero ang napo-point out po ngayon kasi is yung mga artista no, na nagkakaroon ng problema at nahahantong po sa paghihiwalay. Ngayon, yan po yung ating pag-uusapan po ngayon. Kasi nga, para po doon sa mga nagkasama ng matiwasay, doon po sa mga nagsasama ng matatag, going strong, at doon po sa mga, sabihin, yung nagpipilit na maging maganda ang kanilang pamilya at pagkasama, ay shout out po sa inyo. Kasi syempre,
para po makapanatili pong matatag ang isang pagkasama, eh hindi po yan biro. Tama ba? Shout out nga po dyan sa mga paki pakitapik nga po ninyo o pakikiss nga ninyo or pakiyakap nga ninyo ang inyong mga loved ones, asawa nyo, kung sino man yung kasama nyo po ngayon, eh magpasalamat tayo sa Diyos dahil kahit marami po mga ganitong mga pangyayari, eh tayo po ay hindi pa rin tayo sumusuko para maghiwalay. Sabihin, tayo pa rin po ay nananatiling matibay na nangahawak doon sa ating pangako, 'di ba? Kasi tandaan nyo guys, siguro simulan muna natin 'to kasi siguro hindi natin 'to kayang tapusin sa isang vlog. Siguro magkaroon tayo ng part 2. Ito part 1 lang muna. Okay, part 2 sa susunod na sa itong Sunday. Ngayon pag-usapan muna natin yung simulan na natin yung bakit ba nagsasama ang isang babae at lalaki. Ayan, 'di ba? For example, babae, dalaga, lalaki, binata. Ano man yung sitwasyon po ninyo, 'di ba? Paano ba sila nagsasama or paano ba sila nagmi-meet sa isa't isa? Kasi tandaan niyo guys, meron kasi tayo tinatawag na ano yung talaga pong pinagtatagpo talaga eh. Kasi nasa Bible naman kasi yun. Sinasabi naman kasi ni Brother Eli yun eh, mapa-physical or mapa-spiritual na yung mga nag-iisa meron silang ipinagsasama. Ayun. Kasi meron kasi panahon ng pagsasama, meron ng panahon ng paghihiwalay. Ngayon, ang pinakaano natin dito, bakit ba sila pinagsasama? Lalo na ngayon, marami na pong tao sa mundo ngayon, 'di ba? Sa Pilipinas lang, dami. 'Di ba? Ang dami na pong mga tao po ngayon. Pero sa kabila po ng napakaraming tao po sa mundong ito, eh kayo ang nagkita, nagkag-inlaban kayo, 'di ba? Nagtagpo ang inyong kalooban, nakita po ang inyong mga puso na tumibok ang inyong kalooban sa isa't isa. Kasi siyempre, bago yan tumibok kasi ano yan eh, there's something there. Okay? Na ang nangyayari po is, sabi number one is meron kang nakita sa kanya na hindi po nakita ng iba. Tama ba? Na yung pagkakita mo na yon, eh, syempre number one, ang number one kasi nagugustuhan po ngayon ng mga tao po ngayon, syempre yung number one, physical. Totoo naman yan, di ba? Maganda, gwapo, ayan. And then susunod naman po dyan yung pagka nakakilala sila, syempre sumunod naman kabaitan, ganyan, yung caring, ayan, concern. Kasi marami pong mga bagay po na tayo po ay nai-inlove eh. Tayo po ay nahuhulog, kasi sabi nga napo-fall eh. 'Di ba? Kasi po ang pag-ibig naman kasi ano yan eh, nade-develop yan eh. Tama ba ako? Payag ba kayo doon mga kakulitan? Na yung pag-ibig hindi naman yan basta-basta ano lang eh, bigla ka. Bagamat may salitang love at first sight, pero lumilipas din po yun eh. Pero iba kasi yung na-develop eh. Matandaan niyo po yan. Sabi nga ni Kuya Daniel, iba daw po kasi yung nagsimula kayo doon sa friendship at nagkaibigan kayo kaysa doon sa love at first sight. Totoo naman kasi yun. Kasi nagkakaroon kasi ng pundasyon eh, kapag kayo po ay nagkaroon po ng pag-ibig sa isa't isa kasi nakita nyo na yung mga ugali, nakita nyo yung gusto, yung mga ayaw. Yan, yun po yung maganda po dito. Okay? Pero hanggang sa nagkapalagayan na kayo ng loob at kayo po ay nagpasya na magsama, nagpasya na magpakasal, and then kalaunan, siyempre, dahil bunga ng pagmamahalan, nagkaroon kayo ng anak, di ba? Ngayon, ang nangyayari po, kasi siyempre, yung bunga ng pagmamahalan, siyempre, yung ano yan eh, nagkakaroon kayo ng baby. Pero kahit doon naman sa mga wala, na hindi po napagkalooban ng anak, eh ano naman po ito, kahit sila ay walang anak, eh naging baby naman nila ang isa't isa. Tama ba ako? Ganun naman po yung mga senaryo ng mga iba. Ngayon, may mga tiyempo naman na
Ang nangyayari naman po na nababalitaan naman natin na sa kabila sa tagal ng panahon, may mga anak na, 'di ba? May mga tiyempo naman na do'n naman po sila nagkakahiwalay, 'no? At ang mga hiwalayan is meron silang mga binabanggit na mga rason, eh. Kung napapanood niyo po yung mga interview, mga sinasabi po nila, yung mga nakikita ng tao, 'di ba napapansin po ninyo? Marami po silang mga rason kung bakit po sila nakikipaghiwalay. Kasi tandaan niyo guys, ah, bilang isang, nagmamahal din na katulad po ninyo, kasi siyempre, bago naman po kayo talaga na magsama, eh. Siyempre nag-usap kayo, tama ba? Nag-usap naman talaga kayo, eh, na nangako kayo sa isa't isa, nagtipan kayo kasi kaya nga ang tawag nila 'di ba, magkatipan. Ayan, magkatipan. Kasi meron kayong tipanan na ginawa. Ano po yung tipanan na yun na ginawa ninyo? Na kayo ay magmamahalan sa isa't isa. 'Di ba napapansin niyo 'yan sa mga kasalan, 'di ba? Sa mga do'n kayo nagkakaroon ng vow, nagkakaroon kayo ng tipan na iibigin niyo ang isa't isa for better or for worse, for sickness or for sickness and for health, for poorer or for richer, or ano pa, till death do us part. O yun, tipanan po yun eh. Sabihin, pangako nyo po yun eh. Di ba? Ngayon, alang-alang po doon sa ganong mga pangyayari. Di ba? Mas maganda po talaga na ano eh, mag-stick tayo doon. Ano man po yung mga rason para maghiwalay, ang balikan po ninyo yung rason kung bakit ba kayo nagmahalan. Ayan, balikan niyo po yun. Kasi kung ang titingnan natin guys is yung mga pagkukulang, yung mga lapses, mga mali, no? Kasi tandaan niyo guys, kung lahat naman tayo, aminin natin hindi, lahat naman tayo may mga pagkukulang. Lahat naman tayo may mga pagkakamali. Lahat naman tayo may mga maling choices. Lahat yan, lahat tayo, aminado tayong lahat. Wala pong makakapagsabi na ako, matuwid ako wala akong kasalanan. Wala nun. Doon pa lang sa sinabi mo na yun, na wala kang kasalanan, may kasalanan ka na. Kasi ang tanging wala lang kasalanan sa buhay na ito ang Diyos at ang Kristo. Yan. Pero tayong mga tao, hangga't tayo po ay nandito, prone tayo sa kasalanan. At bukod sa prone tayo sa kasalanan, marami pa pong mga bagay-bagay gaya niyan. May mga kaaway tayo, may mga dyablo, may demonyo na handa tayong guluhin, handa tayong sirain, paghiwalayin. Kasi tandaan niyo guys, yung paghihiwalay kasi, pag nakikita kasi ng dyablo na nagsasama kayong matiwasay, lahat ng paraan ng dyablo gagawin yan para maghiwalay. Kasi tandaan niyo guys, no, gaya na sabi ko sa inyo, na kapag ang mag-asawa is sinasamahan ng Diyos at Diyos ang kanilang sentro sa buhay, siyempre ang gagawin ng demonyo is paghiwalayin. Payag ba kayo doon? Type nga po niyo kung talagang sang-ayon po kayo na yung pagsasama ng isang mag-asawang may takot sa Diyos is ano yan eh, pilit na pilit po yan na paghihiwalayin. No? At ang kasangkapan po niyan is yung number one na kaaway natin ang Diablo at ang demonyo. At bukod doon is meron siyang kakasangkapanin. No? Meron siyang mga, hindi naman mismo ang demonyo, gulayin mo yan. Hindi, meron siyang kakasangkapanin or gagamitin. Tao man yan, circumstances man yan, or ano man yan, di ba? May mga ganong mga tiyempo. Ngayon, kung sakali man na dumating po, kasi tandaan nyo guys, may darating po na pagsubok eh. Tandaan nyo po, may pagsubok na darating. Kasi hindi naman lagi na smooth eh. Tandaan nyo mga guys, mga mag-asawa dyan, magkatipan dyan, or mag-boyfriend, or mag-girlfriend, or dun sa mga nagbabalak, or meron kayong nagugustuhan, darating at darating ang panahon na may pagsubok na darating po sa inyo. At yun naman po yung sabi ni Brother Eli. Kasi po, paano mo ma-check na talagang matatag ang inyo pong pagkasama kung walang ganun? Di ba?
nung papasok po yung ano, yung pagsubok, at yung pagsubok na yan magtatatag sa inyo hangkung kayo po ay makakapanatili. Okay? Tandaan niyo yan. Importante po yun. Kaya kung sakali man po na dumating yung pagsubok na yun, dapat nakahanda po ang inyong kalooban na ano man ang mangyari, basta mahal nyo ang isa't isa, may concern kayo sa isa't isa, at lalo na kung meron na po kayong anak, wag nyo pong pairalin yung ating katigasan ng ulo, kaya naman yung laman, o kaya yung ginhawa ng laman. Kasi tandaan nyo guys, ano yan yung ginhawa ng laman, ano yan may, hindi naman yan pang isang oras, 2 oras o panghabang buhay. Ano lang yan, kaya nga panandali ang aliw Pero darating ang panahon na yung panandali ang aliw magiging ano yan go for uh, panghabang buhay na kalungkutan, di ba? Kaya ako bilang payo, no? Bilang advice po doon sa mga palagay natin kahit hindi pa sila naghihiwalay or doon sa matatag, may pagsubok na darating. Okay? Ngayon, kung sakali man po na dumarating na sa inyo, panghawakan niyo po yung pagmamahalan po ninyo. Huwag niyo pong susukuan. Kasi po, ang mahirap kasi yung sumuko no? Alang-alang po doon sa pagmamahalan ninyo, lalo na pag may anak na po kayo, mas maganda po na kung may pagkukulang man, patawarin natin. 'Di ba? Kasi syempre, kung mahal mo, 'di ba? Tama ba? Kung mahal mo, nakahanda kang kalimutan. Tama ba ako? Pahay ba kayo doon? Kasi pagka mahal mo, sige okay na. Dahil mahal kita, kakalimutan na natin yan. O, di ba maganda yun? Bagamat lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo nakagalit, lahat naman tayo nagsasawa, lahat naman tayo, pero ang tandaan po natin guys is yung aral ng Diyos. Yun nga po yung binabanggit po ni Brother Eli na laging utos yun Kasi bakit, sabi nga ni Brother Eli, bakit pa inuutos yung ibigin mo yung asawa? Talaga namang inibig mo na kahit wala kang alam kahit wala kang namang narinig na aral. Doon nga kayo nagsimula nag-ibigan Tama ba? Pero bakit pa rin iniutos na ibigin? Kasi nga, meron kasi hindi umiibig. Ayun, di ba? Kaya kahit na natural na pag-ibig pa yan, dinadagdagan pa ng utos na ibigin mo para wag kang magkamali, wag kang magkasala. Di ba? Yun po yung pinaka ano natin. Kasi dapat po tindigan po natin, no? Kahit sabihin mo na merong pang mas maganda sa tingin mo sa asawa mo, huwag kang tumingin dun. Tumingin ka lang dun sa asawa mo or dun sa kung merong nakitang magandang lalaki. Huwag kang tumingin dun kasi meron ka na Yun ngayon nagsisilbing Parang yung sinasabi ng kwento nga ni Brother kapag kami asawa ka na kasi nakatali ka na Tama ba? Alam niyo ba yun? Nakatali ka na. Parang yung kalabaw, tinali dun sa puno. Yung tali is nagsisilbing ano yun parang para hindi ka, kasi pag wala kang tali, dire-diretso lang Pero kung ikaw ay nakatali, kung hanggang doon lang yung tali mo, hanggang doon ka lang. Diba? Hanggang doon ka lang. Yung tali kasi, sabi nga ni Brother Eli at ni Kuya Daniel, yun po yung aral ng Diyos Diba? Tali. Ngayon, yung tali na yun yung nagsisilbing yung aral sa inyo na kaya kayo nakakapanatili. Yung tali na yun. Ngayon, yung tali na yan, nakakalag lang yan. Alam mo kung kailan nakakalag yung tali sa mag-asawa? Kapag namatay yung kanyang partner. Sabihin, nagkakaroon na siya ng kalayaan. Kapag ka ang tali ay napatid, naputol na, sabihin, namatay na yung asawa, meron ng kalayaan. Di ba? Pero hanggat, meron kasi, pilit na pinapatid Sila mismo nagpapatid. Buhay pa. O, di ba? Delikado yun. Lalo na pa mag-asawa na kayo, mayroon na po kayong tipanan. Diba? Kasi tandaan nyo guys, ayaw ng Diyos yung sumisira ng tipanan. Okay? Sabi yung takot, yung sabihin mo lang yung may takot ka sa Diyos na sumira sa tipanan, malaking bagay na yun. Di ba? At bukod doon, mahal na mahal mo. Kasi katandaan nyo guys, huwag kayong papasok sa isang relasyon kung hindi nyo naman mahal, kung hindi naman kayo nakahanda. Huwag kayong papasok to. Kasi meron kasi,
nag-girlfriend, nagbo-boyfriend, tapos pagka may nakitang ganito, ayaw na, hiwalay na, break na. Tapos pagka may nakitang ganito, patol ulit, patol doon. Naku po, ang mangyayari po niyan guys is magiging playboy or playgirl tayo. Kasi wala naman po kasing yung tinatawag natin na pagka nakiwalay ka, hanap ka dito. Dapat kung talaga magmamahal ka, make sure na siya na panghabang buhay na. Hindi pwede yung naamoy mo lang yung mabahong hininga. Normal naman kasi yun eh. Tama ba? Kahit sabihin mong artista yan, maganda yan, bumabaho din ang hininga yan kapag di nag-toothbrush. Pagkagising, ganun din. Di ba? Normal yung tao yan eh. Di ba? Kahit sabihin mo na may kapintasan yan. Ngayon, yung kapintasan na yun, diba, meron ka nakitang kapintasan, kahit kapintasan yan, maganda pa rin sa'yo yun. Tandaan nyo yan. Di ba? Kasi, yung kasi, yung pagmamahal, tanggap mo lahat. Okay? Pare kayo doon, mga kakulitan. Hindi pwede tanggapin mo yung mukha lang, yung kamay hindi na. Kapag ka tanggap mo lahat. Pangit man yan, maganda man yan, lahat yan tanggap mo. Kasi mahal mo. Okay? Dapat tayo doon, naka-align tayo doon. Kaya dapat mga kakulitan is ako nag-emphasize tayo kasi para maintindihan po natin yung mga bagamat ako, di naman talaga ako counselor, sabihin, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga bagay na natutunan ko kay Brother Eli. Share lang. So, share ko lang po sa inyo. Di ba? Kasi syempre, mas maganda rin po kasi na kung alam mo yung mabuti, i-share mo. Payag ba kayo doon? Kasi yung mabuti, sinishare yan eh. Hindi yan tinatago. Kaya mas maganda na i-share natin. Kung ano man yung mabuti, i-share natin. Ngayon, kahit sa kabila ng ganun, mga kakulitan, is ang nangyayari po kasi is kung sa tingin po ninyo na yung partner ninyo is bigay ng Diyos, ingatan po natin. No? Bigay ng Diyos yan. Diba? Bigay ng Diyos yan. God gave me you. Ayan, may mga ganun pang kanta. Ikaw ang bigay ng may kapal. May mga ganun pang mga kanta. Kasi yun naman talaga eh. Kasi yung kulang mo, pupunuan ng asawa mo. Yung di mo magawa, magagawa ng asawa mo. Yun eh. Sabihin, kaya ka binigyan ng Diyos, may nakita na kulang sa'yo, kaya ka bibigyan. Di ba? Ano yun? Parang si Eva at Adan yun. Pag nakita na kailangan ng katulong ni Adan, binigyan siya ng Eva. Ganun yun. Kaya lang, sa kabila ng mahigpit na bilin na huwag maghihiwalay or kung sakali man na may problema is magpatawad, kung man nagkakamali man, pagpasensyahan. Di ba? Ngayon, sa kabila po ng ganun, bakit may naghihiwalay pa rin? At ano ang matinding rason? Bakit sa kabila, ano yung mga, sabihin, napuno na ang salop, sabi nga ni FPJ, napuno na ang salop, tarang hindi ko na kaya, hindi ko na matiis. Sabihin, pumutok na talaga, talagang nag-burn out na. Yan. Ano po ba yung mga rason? Bakit sa tingin ninyo yung kahiwa-hiwalay ang nagiging resulta? Maghiwalay na tayo dahil may ginawang ganito. Yan po ang ating aalamin. Yan. Nabitin kayo. Yan po ang ating aalamin sa susunod na Sunday. Ano na po ba yung mga rason? Kasi syempre, baka malaman natin na may tiyempo bang talagang dapat maghiwalay. Alamin natin, tingnan natin. Diba? Para wag tayong magkamali. Kaya siguro po, kung nagustuhan niyo po ito pong vlog na ito, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel, sa ating FB page, sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, para lagi kayo updated po sa mga vlogs natin. Okay po, mga kakulitan? Sana po, ingat po tayo dyan. Mayroon pa tayong Delta variant na COVID. Sana po, ang amin lang pong hiling sa Diyos, samahan tayo ng Diyos sa ating paggawa. Salamat po sa pabuting pagkakataon na ito, na kahit na sa pamamagitan ng po ng vlog ay makapag-share po kami sa inyo. Hanggang dito po, salamat sa Diyos. God bless po sa inyo.